alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating busisiin ang tunay na kahulugan ng penitensya. Ang berdeng simbolo ng monetization. Ang monetization ay ang paraan para kumita sa YouTube. Maaari itong makamit sa iba't ibang paraan, at maaaring i-on o i-off sa isang tinukoy na video ng user o mismo ng YouTube para sa iba't ibang dahilan. Ang monetization ay kinakatawan ng isang berdeng icon na naglalaman ng puting dollar sign, dolyar, at para maging kwalipikado ang isang user, ang channel ay dapat nasa partner program ng YouTube. Automatikong ginagawa ang pagsusuri para sa pagiging kwalipikado ng advertiser, at kung naniniwala ang isang user na ang isang desisyon sa demonetization ay nagawa ng hindi sinasadya, maaari silang humiling ng pagsusuri ng tao. Hindi dapat magbago ang mga video na dati nang nasuri at nakatanggap ng pinal na desisyon. Kung naka-off ang monetization, maaari itong magpakita ng kulay abong variation ng icon kung hindi pinaganya ng user ang monetization, pulang variation ng icon kung hindi karapat-dapat ang video para sa monetization, o dilaw na variation na sinamahan ng text na hindi angkop para sa karamihan ng mga advertiser, limitado o walang mga ad. Kung magagawang iapela ang monetization, bukod pa rito, maaaring hindi malawakang inirerekomenda ang mga naturang video sa lahat ng manonood. Ang taong pumupunta sa sakramentong ito ay dapat magtapat o magsabi ng kanilang mga kasalanan sa isang pari o obispo ng Katoliko. Pribado ito, kaya walang ibang nakakarinig sa sinasabi ng tao sa pari. Pagkatapos nito, ang tao ay nagdasal na nagpapakita na siya ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos nagdarasal ang pari para patawarin sila. Ang mga Katoliko ay maaaring pumunta sa sakramento na ito hanggat gusto nila. Ang bawat Katoliko ay dapat pumunta sa sakramento na ito kahit isang beses sa isang taon. Ang mga pari na nakakarinig ng mga kumpisal ay hindi pinahihintulutang sabihin kung inuman ang kanilang naririnig. Anuman ang mangyari, kung sakaling magkaroon ng mass penitensya, ang sino mang nakarinig sa sinabi ng tao sa pari ay hindi rin dapat magsabi kung inuman ang kanyang narinig. Ang pagpapako sa krus sa Pilipinas ay isang gawaing debosyonal na ginaganap tuwing Biyernes Santo at bahagi ng lokal na pagdiriwang ng Semana Santa. Ang mga deboto o nagpepenitensya na tinatawag na Magdalene sa Kapampangan ay kusang loob na ipinako ang kanilang sarili sa krus upang maipakita ang pagdurusa at kamatayan ni Hesukristo. Habang ang mga kaugnay na gawain ay kinabibilangan ng pagdadala ng mga kahoy na krus, paggapang sa magaspang na semento, at pag-flagell sa sarili. Itinuturing ng mga nagsisisi na ang mga gawaing ito ay pagpapahirap sa laman, at ginagawa ang mga ito upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, upang tuparin ang isang pana, Filipino, panata, o upang magpahayag ng pasasalamat sa mga pabor na ipinagkaloob. Sa pinakatanyag na kaso, si Ruben Enaj ay nagtutulak ng 4 na pulgadang pako sa magkabilang kamay at paa, at pagkatapos ay itinaas siya sa isang kahoy na krus ng humigit kumulang 5 minuto. Ang San Pedro Cotod Lenten Rites ay isang reenactment ng pasyon at pagpapako sa krus ni Kristo na ginanap sa barangay San Pedro Cotod, San Fernando, Pampanga. Kabilang dito ang isang passion play na nagtatapos sa aktwal na pagpapako ng hindi bababa sa 3 penitent sa mga kahoy na krus sa ibabaw ng pansamantalang kalbaryo. Si Ruben Enaj ay ipinako sa krus ng 33 beses noong 2019. Sinimulan niya ang kanyang taunang ritual matapos makaligtas sa pagkahulog mula sa 3 palapag na billboard noong 1986. Ang iba pang mga nagpepenitensya na pinako sa krus kasama si Enaj noong Biyernes Santo 2013 ay sina Angelito Mengilo, Arnold Miniego, Byron Gomez, Willie Salvador, Angelito Manansala, Johnny Manansala, Marbon Anquiso, Arnel Sanggalang, Victor Caparas, Rolando Ocampo, Orlando Valentin, Arnel Reyes, Rolando Baking, at 4 na iba pa. Si Ramil Lauro, isang dishwasher, wheeler, at pedicab driver, ay nakakuha din ng kanyang bahagi ng stainless steel na mga pako kasama ang 5 nagpepenitensya noong Biyernes Santo sa San Pedro Cotod. Noong Biyernes Santo, ika-6 ng Abril taong 2012, inaasahang gagampanan niya ang papel ni Kristo. Pinapalitan ng Enaj Alex Laranang 50 na nagsasabing siya ay ipinako taon-taon mula noong 2000. Si Arturo Beiteng 44, huling 2012, ay may 4 na pulgadang pako na itinusok sa kanyang mga palad sa unang pagkakataon noong Biyernes Santo ng 2012. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman, at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito.
Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?